Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ang kwento ni babahagi ko ay ang kwento at karanasan ng pinsan kong tawagin niyo na lamang sa palalang Noy. Magkapatid ang aming mga tatay at halos mataedad lamang kami ni Noy. Kaya ako ito pinabalas sa inyo ay para maibahagi ang kanyang naging karanasan sa mga aswang. At kung bakit siya nakagawa ng hindi dapat magawa ng normal na tao sa kapwa nito tao. Ako man ay hindi makapaniwalang magagawa ito ng pinsan ko. Gawa ng mabait itong tao bago siya huihin ng mga pulis at makulong dahil sa nagawa niyang krimen. Ito ang point of view ni Noy. Ako si Noy, 28 anyos, Occidental Mindoro. Dito na ako nagpaisip at lumaki at nagtapamilya. Meron akong asawa at isang anak. Dating kaftu, mangarap paging sandalo. Pero nasira ang pangarap ko dahil sa isang pangyaring hindi na mababago ng oras at ng panahon. Pero hindi ko pinagsisisihan ng mga nagawa ko. At sa mga makakaalam ng buong kwento ko ay, sada, hindi niya ako husgahan sa mga nagawa ko. Masaya kami namumuhay ng mga kaanak ko malayo sa bayan ng San Jose Occidental Mindoro. Walang kaaway, walang tairingan, palabate at masayahin ng mga tao sa lugar namin. Kahit medyo nakakainis pag tinatawag ang lola kong aswang. Ang lola ko pala ay tago niya na lamang sa palalan niyang Agnes. Si Lola Agnes ay may kakaibang sakit. Dahil ang lola ko, kumakain ng hilaw na karne ng hayop. Asin hilaw talaga. Pero pinapapon naman ang mga dugo. Maraming nakakakita o nakakaalam sa lola kung ginagawa niya ang ganung bagay. Kaya na ito bimensalang aswang sa lugar namin. Pero ayon sa kwento ng mga anak ni Lola Agnes, kabilang na ang tatay Pablo ko. Kaya kumakain ng hilaw na karne ang lola. Ay dahil noong panahon ng hapon, ay napilitan ang lolo at lola ko kasama ng ibang taga-baryo lumalirahan sa gubat. At para hindi makatawag ang pensyon kung nasaan sila ay hindi sila gumagawa ng apoy. At malamang sa malamang, pag umusok itay mapapansin ka ng mga hapon, diba? Matutunton sila. Kaya imbis na natuwin, natuto silang taiyun ng hilaw ang mga hayop na nahuhuli nila sa gubat. Mapababoy na mo man ito. Ligaw na manok, ibon at kung ano-ano pang pwedeng makain sa kagubatan. At ang mapapos ang kabuluhan ay bumalik na sila sa kapatadan at namuhay na ulit ng normal. Pero hindi na bumalik sa normal ng lola ko dahil nakasanayan na niyang kumain ng mga hilaw. At kahit papinawanak na ni lola ang mga piya, ang tatay ko ay doon pa rin si Lola Agnes. Tiyan ang sumibol ang bagong henerasyon at dumami ng naninirahan sa lugar namin. Doon na nagsimula ang pagbansad sa lola ko na maswala. Pero para sa nakakaalam at matagal nang maninirahan sa amin, pinatawanan na lamang ang mga maling impormasyon na ito na pinapakalak nila. Isa sa mga hindi naniniwalang aswang ang lola ko ay ang pamilya ng aking kababatang itago niya na lamang sa pangalan Jenny. Si Jenny at ako ay magkalidad lamang. Halos hindi na magkahiwalay. Aalaman ng karamihan ay kami na magkakatuluyan pero may pagtatomboy itong kababata kong nito. At napapiblam talaga ang turingan naming dalawa. Lumipas ang panahon nang makatapos kami sa high school ay lumuwas si Jenny pa Maynila para doon magpatuloy sa pag-aaral ng kursong kinuha niyang criminology. Samantalang ako, kahit gusto kong pagpatuloy ang pag-aaral ko ay hindi na kaya ng mga magulang ko. Dahil natataon na nagkasakit ang bunso kong kapatid mo.
at nananailangan kami ng malaking halaga ng pera. At para makatulong ako sa gastusin ng bahay, namasukan ako sa iba't ibang trabaho katulad ng kargador sa palengke, bantay ng asinan, construction worker, janitor, at kung ano-ano pa. Nang tuluyan na ngang gumaling ang bunso kong kapatid, hindi ko na rin napagpatuloy ang aking pag-aaral noon. Hanggang sa dumating ang tiyo ko, isa sa mga kapatid ng nanay ko. Isa itong sundalo at nagbakasyon lamang sila sa amin para kamustahin ang nanay ko noon. Hindi sa pagmamayabang, Sir Seth. Sa edad kong 25 taong gulang, magandang pangangatawan ko. Kaya nang makita ako ng tiyo ko ay ala ditong nagtanong sa nanay ko. At napatingin sa akin ang tagwika ng, "Neng, anong kursong natapos nitong pamangkin ko?" Sumagot naman ang nanay ko ng high school lang ang natapos at hindi na natuloy ang pag-aaral dahil maaga kang nagbanat ng buto. Nakita ko namang tumangutangwang tiyo ko at lumapit ito sa akin. Inakbayan sa baywika ng, "Uy, maganda yung pangangatawan mo ah. Nung huling makita kita, patpating ka pa. Kamusta ka na? Ilang taon ka na ba?" "Ayos lang tiyo. 25 na po pala ako ngayon." Napatingin ng tiyo ko sa nanay ko at nilagay nito ang palad ng kamay niya na noon ay parang nag-iisip. Maya-maya pa'y nagwika ulit ng, "Gusto mo bang mag-kafgu? Sa edad mo kasi ngayon, hindi ka na makakapag-exam para maging sundalo. Pero pag dumaan ka sa pagiging kafgu, may pagkakataon kang maging sundalo. Ano? Gusto mo? Tutulungan kita." Napatingin ako sa tiyuhin ko at nagningning ang aking mga mata. "Talaga tiyo?" Aboteng ang ngiti ko nun. "Napaghahalataan mo talaga masaya ako." Sumagot naman si tiyo ng, "Oo naman. Pero pagpapaalam mo na kita sa nanay mo ah. Alam mo naman yung nanay mo. Daig pa si Gabriela silang kumagalit yan. Tsaka kakayanin mo kaya yung training." Sabay ngiti at tapid nito sa balikat ko. Wala akong pagdadalawang isip na sumagot. Umuo ako nun. Mahinang santok sa balikat ang binigay nito sa akin. Pagkagat nga ng gabi ay kinausap ng masinsinan ng tiyo ko ang nanay at tatay ko. Habang panay sulyap na mga ito sa akin. Maya-maya ay sinenyasan na ako ng nanay ko na matulog na. Kinabukasan paggising ko, tinawag ako ng aking ina at kinausap kong talagang gusto ko bang inaalok ng tiyuhin ko. Ayon sa kanya, sigurado daw ba ako gawa ng delikado ang trabaho. Madami namang ibang trabaho. Nakakakain naman umano kami ng sapat sa araw-araw nun. Sinabi ko naman na sigurado na ako para makaipon at makatulong na rin sa kung anumang meron doon sa bahay. Tanging ngiti na lamang ang sinabot sa akin ng aking ina. Sabay yakap sa akin nun. Ayon sa kanya ay kung saan umano ako magiging masaya. Masaya din umano sila ng aking ama. Kinabukasan ay agad na rin kaming umalis ng Tiyo Edgar. Nang makarating sa kampo tulad ng pangako ni Tiyo, tinulungan niya ako mag-apply bilang kafgo ng maayos. Nang maayos na rin ng lahat, may paalam na ito sa akin. "Noy, may tiwala ako sa'yo. Huwag kang gagawa ng kalokohan na. Kayanin mo yung training." Bago ito umalis, sinabihan ako nito na sa loob umano ng kampo, ligtas ako sa gabi. Kung ano umano ang maririnig to'y pabayaan na. Huwag umano ako mag-alala dahil kapag may oras ay dadalaw-dalawin umano ako noon. Bago ito umalis ay nagpasalamat ako at bumalik na sa barracks. Nung una, aaminin kong nahirapan ako sa training dahil pag may nagkamaling isa, kasalanan ng lahat nun. Limitado din ang pagkain, disiplinado dapat. Dapat ay gumalang sa nakakataas. Yan ang mga natutunan ko sa training.
Lumipas nga ng 6 na buwan natapos ko ang pagtitraining bilang kafgo. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko, lalo na ang tiyuhin kong tumulong sa akin noon. Lumipas ang 1 taon. Nagkaasawa ko at sa awa ng Panginoon, nagdalang tao ito. Pero dito na din magsisimula ang kababalaghan sa buhay ko. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi galing palengke, may bumisinang pulis mobile sa likod ko na kaagaran ko namang kinagilid sa daan. Hindi ko na ito nilingon. Basta gumilid na lamang ako nang bigla ulit itong bumusina. Doon na ako napalingon at pilit inaaninag ang sakay ng sasakyan. At nang nasa tapat ko na ang sasakyan ay agad kong nakilala kung sino ang sakay. Ito ang kababata kong si Jenny. Halos mabitawan ko pa ang mga dala kong plastic dahil namangha akong pulis na ang datingan ng kababata ko. Suot ang uniform. Agad ako nitong inakbayan at ang wika ng, "Noy, kamusta na pala? Balita ko, kafu ka na. Nakwento sa akin ni tatay." "Ma'am Jen, nakakagulat ka naman. Anglas ng datingan ng outfit mo ah." Pabirong wika ko pa. Tumawa naman ang kababata ko, sabay hila sa akin nun. Isasabay na umano niya ako pauwi. Nang makasakay kami sa police mobile, doon ko nakita ang isang lalaki at isang babaeng buntis. Pinakilala naman ako ni Jen na kababata niya at pinakilala naman niya ang lalaking kasama niya na malayong kamag-anak nila. Itago na lamang natin siya sa pangalang AJ. Pangsamantalang sa lugar muna namin maninirahan habang naghahanap ng trabaho sa bayan. Tumangutang naman ako. Makikipagkamay sana pero tanging pagyuko lamang at pagtingin ang ginawa nito. Hinayaan ko na lamang at baka ako nahihiya lamang. "Noy, kamusta yung asawa mo? Kailan manganganak?" Sumagot naman ako na sa susunod na buwan pa. Ang sabi niya, ninang umano siya sa panganay na anak. Tumango na lamang ako at maya-maya nga bumaba na ako ng sasakyan nun. Mauna kasi ang bahay namin bago kila Jen nun. Simula nang dumating si AJ at ang asawa nito sa lugar namin, meron na mga pangyaring hindi mapaliwanag. Sa mga natatandaan ko, 2 gabi pa lamang silang naninirahan sa lugar. Meron na kaagad nagsimatayang mga hayop sa amin. 1 baka, 2 baboy, 2 kambing, at mga manok. Hindi naman sa nagbibintang ako pero wala namang ganung pangyayari nung wala pa sila. Isang gabi habang natutulog na ang lahat, nagising na lamang ako sa pagyugyug sa akin ng asawa ko. Nang magising ako, nakita ko itong naliligo sa sariling pawis. Kahit bukas naman ang ventilator. Nagsabi ito ng, "Noy, may naririnig akong igik ng baboy." Ilang minuto ko nang naririnig. Pabalit-balit lang sa bintana natin. Sumagot naman ako sa kanya na baka nagkakamali lamang siya ng pandinig nun. Wala naman kaming alagang baboy. Wala ding alagang ganon ang kalapit bahay namin. Yun naman yung pinagtataka ko eh. Wala tayong alaga pero kanina ko pa naririnig. Dahil sa mga sinabi ng asawa ko ay wala akong nagawa kundi bumangon. Binuksan ang ilaw ng kwarto. Kinuha yung flashlight. Agad naman akong sumilip sa bintana at inilawan ng labas pero wala akong nakita na kung ano. Sinarado ko naman ang bintana at sinabihan ng asawa ko na wala naman akong nakita na kung ano nun. Kinuha ko na lamang ang tuwalya. Pinunasan ng pawis niya. Sinabihan ako nito na kumuha ako ng tubig gawa ng nauuhaw umano siya nun. Paglabas ko ng kwarto habang naglalakad papuntang kusina. Napansin ko isang figura na nakatayo. Nakatalikod sa lababo na parang may ginagawa nun.
Nung mabuksan ko ang ilaw sa kusina, nakita ko ang Lola Agnes ko na kumakain ng hilaw na karne ng baboy na malamang ay galing pa ng ref. La, anong ginagawa mo? Kumakain ka naman ng hilaw na karne. Kaya ka pinabibintang aswan eh. Tumingin naman ito sa akin at nakanipipar. Sa mahinang boses ay nagwika ito na nabubutumaw na siya. Konti lang naman umano ang nakain niya. Napabuntong hinina na lamang ako at silabihan si Lola na umupo sa lamesa at doon kumain. Labing buksan man ilaw pag-aayin. Bigla itong sumenyo sa akin noon mainay nun. Pinapatay niya ang ilaw sa may kusina. Manong una ay ayaw ko pa sundin pero nang ako magbabatuin ako nito ng karming kinakain niya. Dali-dali ko namang pinapay ang ilaw. Lumarapit sa akin si Lola at nagwika ng, "Huwag kang mainay, apo. May aswang sa labas." Dahan-dahan akong inakay ni Lola sa bintanang gawa lamang sa kawayan. Paghawi ni Lola sa korpina, tumuro ito noon. Halos magtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Nakita ko ang isang baboy na kulay itim na kasing laki ng isang kanabaw. Umitin ang mga balahibo nitong parang pinaliguan ng lanis. Mapapamura na sana ako noon nang biglang tinakpan ng Lola ko ang bidid ko. Nang karming baboy na kinakain niya. Sumendas ito na huwag mainay at bumulong ng, "Huwag kang gagawa ng inay. Pagmasdan mo mabuti, apo. Yan ang totoong aswang." Hindi ko alam kung mumurahin ko yung aswang na nasa labas o maiinis ako sa ginawa ni Lola sa ginawa niyang pagsalpak sa bibig ko ng karming baboy. Lasang-lasa ko yung lansa. Napadura na lamang ako nang makita ko ang nilalang napaikot-ikot lamang sa tapat ng bintana ng kwarto namin noon. Nang walang ano-ano, biglang may nagmura sa likod namin. Sa likod namin ni Lola. "Walang hiya kang aswang ka. Lumayos ka dito." Napabalikos kami sa gulat ni Lola sa narid namin noon. At nang nilingunin namin ito. Si Tatay ang nasa likod namin, dalawa ni Lola. Dali-daling kinuha ni Tatay ang nakatagong baril nito at dali-daling lumabas ng bahay namin. Halip naman akong napasunod sa tatay ko. Bago pa ako makalabas sa pintuan, isang putok ng baril na lamang ang marinig ko. Habang naririnig kong sumisigaw ang tatay ko. "Malaman ko lang kung sino ka. Bubutasin ko ng paulit-ulit niyang kaawang mong hayop ka." Dito ay isa-isa nang naglabas ng mga kapitbahay namin. Tinanong ang aking ama ko anong nangyari. Sinabi naman ni Tatay na may aswang na umaaliid sa bahay nun. At pagpasok ng bahay, parehas kaming sinermonan ni Lola. Bakit ko mano pinapanood lamang naming dalawa kung anong ginagawa ng hayop na yon. Agad namang sumagot si Lola na pinapakita niya lamang sa akin ang itsura ng nilalawa. Doon ko rin napansin na hawak pa na ni Lola ang isang plastic ng asinman. "Hala, magsitulog na kayo at ikaw na bantayan mong mabuti na asawa mo." Pagtamo na lamang ang nagawa ko. Kinabukasan, kalat sa lugar namin ang pagsalakay ng aswang sa bahay namin. Habang ang aking Lola Agnes naman, ay lantaran pa rin kumakain ng hilaw na karne. Napasambit na lamang bilang isang kaedaran ng Lola ko nang, "Tiyang Agnes, baka ikaw yung umaswang sa asawa ng apo mo. May maghunos dilita." Sabi naman ni Lola ay magpigil-tigil umanong akaturo. Dahil ba karme o manan nito ang sasadpan ni Lola noon. Sabay tawanan ng mga ito. Napaamot na lamang ako sa ulo at napapanipi habang akbay ko asawa ko. Aswang man kung ituring ng iba ang Lola Agnes ko pero
Alam ko sa sarili ko at nung malalapit na kaibigan ng pamilya namin na normal na tao ang Yola ko. May sakit lang ito. Habang nagchichismisa ng matatanda ay napansin kong napadaan si AJ sa harap ng bahay namin. Nakita kong nakatingin ito ng masama sa akin o sa asawa ko. Tatawagin ko sana ito nang mapansin tong nakatingin ako sa kanya at naglakad na ito ng mabilis nun. Inabukasan ni pumunta ang kuya ni Jenny sa bahay namin. Iniimbitahan kaming pumunta sa bahay nila dahil kaarawan umano ng panganay na anak nito. Agad naman naming pinaunlakan ng panyaya. Ilapanghalian ay pumunta kami mag-anak sa bahay nila Jenny para na din tumulong sa pagprepara ng mga gagamitin sa kasilahan. Nang mapansin ko si AJ na napakasama ng tingin sa asawa ko. Nablalaway pa ito. Napapalulok lang laway man. Nang tawagin ito ng asawa niya, doon ako nagkaroon ng pagkakataon na lumapit kay AJ at pinanong ito ng, "Pare, mukhang malapit naman ang asawa mo ah." Nakita ko namang tumingin ng babae sa akin at kumiti. Samantalang si AJ ay payukong sumagot ng, 6 na buwan pa lang. Ngumiti naman ako at binarpikli pa sa pagbubuntis niya. Sinabihan ko ito na mag-inlat sila gawa ng may aswang na gumagala dahil noong nakaraan na ay muntik ng mabiktima ang asawa ko. Tumano lamang ito at tumalikod sa akin. Nang marinig ko itong pabulong na nagwika ng, "Ingatan mo din yung asawa mo." Medyo tumaas ang kilay ko at tatawagin ko pa sana ito para tanungin kung anong ibig niyang sabihin pero pinawag na ako ng asawa ko dahil medyo nahilab umano ang tiyan niya. Sinabihan ko itong maupo na lamang at huwag nang magkikikilos pa para hindi na mapagod. Nang matapos na ang preparasyon ay nagsimula na ang kasiyahan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na tanungin ng kuya ng kababata ko kung pwede saan ang kamag-anak nilang si AJ. Ang sagot naman ni Kuya Melvin, sa pagkakaalam niya, taga Leyte ang mano ito. Tumamutaw naman ako at tinanong si Kuya Melvin kung may iba pa ba silang napapansin kay AJ na. Medyo napaisip si Kuya at sumagot ng wala naman umano. Bukod sa paglabas-labas nito tuwing gabi. Napapansin niya kasi nakapagpaminsan-minsan na sumisilip siya sa bintana. Nakikita niya nakatayo ito sa labas ng kubo nila. Minsan naman nakaupo para magpapahangin lamang umano. Tubango at nanahimik na lamang ako. Natapos naman ang gabi ng kasiyahan na walang problema. Pero wala bising kami kinaumagahan sa masigawan sa labas ng pamamahay namin. "Malahayop kayo. Lumabas kayo dyan mga aswala." Yan ang mga katagang sinigaw ng mga taong nasa labas ng bahay namin. Agad naman akong napabangon at ganoon din ang aking ama na lumabas kami ngon. Nakita namin ang nasa 7 kalalakihan na may mga hawak may itak. Dinodoro-doro kami at sinasabihan na ilabas umano ang matandang aswala. Pinapay umano nito ang bagong silang na anak. Kahit medyo nagrubuluhan, tinanong ng tatay ko kung pwede saan sila pero nanapili sila sa pagsigaw na. Mala aswang umano kami. Lahing aswang. Salot. Mga mamamatay tao. Doon may unti-unti na naglabasan ng mga tao sa lugar namin. Nagkakagulo na ang lahat. Mayroon dun yung marinig mong mukha umanong kitong aswang si Aling Agnes. Baka aswang talaga. Pero meron din namang nagsasabing hindi totoo yon gawa ng kilala naman nilang matanda nun. Mga ganyan. Mga bulungan. Nang walang ano-ano, ang isa sa mga kalalakihan Ay dumumpot ng bato at binato sa amin.
Nasaktong paghila naman sa akin ni Lola Agnes kaya siya ang tinamaan ng bato sa ulo. Agaran itong nagdugo. Napaluhod si Lola nun. Dahil doon ay napilitang magpaputok ng baril si tatay. Pinagmumumura ang mga kalalakihan. Lumayas kayo sa harap ng pamamahay ko. Kung hindi, kayo ning sunod na patatamaan ko. Pero patuloy pa rin ang pagsigaw ng mga kalalakihan nun. Dahil sa galit namin ni tatay ay nilapitan namin ang mga kalalakihan at walang pagdadalawang isip na tinutukan ng baril sa ulo ang mga ito. Huwag na huwag kayong magbibintang ng walang basihan, sabi ko. Nilapit naman ng isang lalaki na kung hindi ako nagkakamali ay ang ama ng sanggol na nabiktima. At nagwika ito ng, basihan baka mo? Nasa bahay ang basihan. Nakahimlay sa kabaong at hindi na humihinga ang anak ko. Agad na hinampas ng tatay ko ang mukha ng lalaki nang hawak niyang baril sabay mura nun. Nagkakamali kayo ng pinagbibintangan. Walang aswang sa pamamahay na to. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis at isa na ron si Jenny. Agad na pinaghiwalay ang mga panig namin pero ang mga palalakihan. Pinagmamatigasan na si Lola Agnes talaga ang aswang. Pero dahil hindi naman talaga naniniwala ang batas sa mga ganito, napilitang kasuhan ang 7 kalalakihan. Nabswelto naman ang 7 na ito. Sa presinto, doon kami nakapag-usap ng maayos. Pero sa matigas na boses pa din ng ama ng sanggol. Meron umanong nakakita sa lola ko na doon galing sa pamamahay nila bago ang pangyayari. Tinanong namin kung sino. May larawan ng lalaki ang pagkatao ng witness. At ayon sa aking pagkakatanda, si AJ ang naiisip ko nun. Nang maayos ang lahat ay sabay-sabay kaming lumabas ng presinto. Pagkawi namin sa lugar namin, tumpukan ng mga tsismosa pero nagsawalang kibo na kami ni tatay. Mabuti na lamang at nasa maayos ang Lola Agnes namin nun. Kinagabihan, habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay, nakita kong dumaan si AJ sa bahay habang nakangiti ito. Kitang-kita ko ito gawa ng maliwanag po kasi ang kanto namin. Tinitidan ko ito ng masama at lalong lumaki ang ngiti ng demonyong yon. Simula ng gabing yon, minamanmanan ko na si AJ. Pero laging sarado ang kubo nito. Kapag umaga ay madalas, makikita ko ang asawa lamang nito at napapansin kong hapon na kung lumabas itong lalaking ito. Nang dahil doon ay madalas na rin akong pumunta sa bahay nila Jenny na pinagtakhan naman nila. Isang beses ay tinanong pa ako ni Jenny nang napapa-araw-araw umano ang punta ko doon. Baka kung ano ang isipin ng asawa ko. Mumiti na lamang ako at nagwika. Namiss ko lang nung mga bata tayo. Lagi tayong nakatambay dito eh. Nakita ko naman nang umiti ito. Pamilyado ka na, Noy. Asikasuin mo na yung asawa mo. Huwag puro gala. Hanggang mga anak ang asawa ko, Sir Seth, ay wala namang naging problema nung nasa ospital ito. Pero nag-iba lamang ang lahat nang umuwi na kami ng bahay nun. Sinabihan naman ako ni Lola Agnes ng bantayan ko umano si Mrs. at ang anak ko. Naroon pa rin umano ang aswang. Naghihintay lamang umano ng pagkakatawan. Sumang-ayon naman ako nun. At kada gabi ay nagbabantay ako sa mag-ina ko. Minsan ay kasama ko din ang magbantay ang tatay ko nun. Isang gabi, sa hindi ko malaman na dahilan ay nakaramdam ako ng sobrang antok, Sir Seth. Dahil doon ay nakatulog ako ng maaga at hindi na nakabantay sa asawa ko. Nagising na lamang ako nang may bumuhos sa akin na tubig at nakarinig ako ng putok ng baril na kaagaran kong kinagisingan.
Pagtingin ko, asawa ko pala yun. Sumisigaw na ang tatay ko. Panay iyak naman ng nanay ko pati ng baby ko. Nang tanungin ko ang asawa ko kung ano ang nangyari, si Lola Agnes umano, wala na. Sa naguguluhang boses ko, napatanong ako kung ano ang ibig nilang sabihin. Si Lola Agnes, patay na, sagot ng asawa ko. Doon ay para akong binuhusan ng malamig na tubig at agarang napatayo. Tumakbo palabas ng kwarto namin at nadatnan to si tatay na kalong-kalong si Lola sa hita niya habang umiiyak. Ganun na rin ang nagawa ko nang makita ko si Lola na wala ng buhay. Duguan at maraming kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. At higit sa lahat, may butas ang tiyan niya. Ayon sa tatay ko ay nagising siya nang may marinig siyang tila may nahihirapang humina. Nang lumabas ito sa sala, nakita niyang bukas ang pinto. Wala si Lola dito. Kinabahan siya kaagad kaya kinuha niya ang baril at dali-dali siyang lumabas ng bahay. At doon ay nakita niya ang isang milalang na mabalahibo na nakapatong kay Lola Agnes nun. Habang tinutusok-tusok ang tiyan nito. Doon na pinagbababaril ni tatay ang milalang. Alam niya sa sarili niyang tinamaan niyang aswang na yon. Sinabihan ako ni tatay na magmasid-masid kinabukasan. Kumalat sa lugar namin na patay na ang lola ko ng sumunod na araw. Kinalungkot naman yon ng karamihang nakakakilala sa kanya. Nag-ikot-ikot ako sa mga kalapit baryo namin. At doon ko nakita ang ama ng sanggol na nabiktima din ng aswang. Lumapit ako dito at nagtanong kung may napansin ba itong tao na may sugat sa balikat. Mapababae man o lalaki doon. Pero wala umano. Tinanong naman ako nito kung bakit at sinabi ko naman dito ang totoo na inatake na ng aswang ang lola ko. Patay na ito. Nagulat pa ang lalaki at bigla itong humingi ng kapatawaran dahil sa nagawa nilang pangbibintang. Huwag umano ako mag-alala. Tutulong umano siya sa paghahanap at babaritaan niya na lamang kami. Gusto niya rin noong makagante. Inabot na akong maghapon kakahanap pero wala akong nakita. Naisip kong pumunta kila Jenny. Sakto naman naroroon ito at si Kuya Melvin. Nakiramay sila. Walang ano-ano ay lumabas ng kubo si AJ. Lumapit kay Melvin at nagsabi ito na manghihingi umano ito ng mainit na tubig para sa asawa niya. Sinabihan naman ito ni Kuya na dumiretso na lamang sa loob. At nang makalabas ito ng bahay, sadlit itong tinawag ni Jenny at binate. Congrats insan, sa wakas may trabaho ka na. Sabay tapik sa kanang balikat nito habang nakangiti si Jenny noon. Biglang napaaray si AJ. Walang ano-ano ay biglang dumugo ang balikat nito. Napatanong naman sila Jenny kung ano ang nangyari pero sumagot lamang ito ng sumabit umano sa kawayan ang balikat niya. Kaya nasugatan siya. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Masyadong malalim ang sugat niya. Sinabi ko sa kaniwan. Tanin pagnipi lamang ang ginawa nito at nagpaalam na. Nabuo na sa isip ko ang lahat. Ayaw ko mang isipin o ayaw ko mang mambintan pero kinuutuban na ko nun. Na si AJ ang salarim. At ang malala, siyang aswang. Nagpaalam na ako kila Jenny at Kuya Melvin pero nang kumagat ang bidim. Bumalik ako at nagtago ako malapit sa kubo niya na AJ nun. Maghintay ako hanggang mag-alas-10 ng gabi. Doon ko nakitang lumabas si AJ na palina-lina sa paligid. Nang mapagtanto, walang katao-tao sa lugar.
Naghubad ito ng damit pamitas. Ladlakad papuntang kakahuyan. Dahan-dahan kong sinundan si AJ. Nang mapansinan niting wala ng mga kabayan, bigla itong tumawad na parang aso. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paanong magpalit si AJ ng anyo sa pagiging malaking baboy. Pigil hininga kung nakamasid sa kanya nang tuluyan na ito makapagpalit ng anyo. Mabilis itong tumakbo papasok ng kasukalan. Tawagin niya na akong duwag, takot at kung ano pang gusto niyo. Pero nabuo ang plano ko. Nasaan yung tao ko ito babawian. Umuwi ako ng bahay, nagpahinga. Sumunod na araw, Disyembre 12. Tandang-tanda ko yon. Miyakap ko na maigpit ang asawa ko. Hinalikan ng anak ko dala ang bag na may konting damit at pera. Kasama na ang baril na pinatago-tago ng aking ama. Paglabas ng kwarto, iniyakap ko si tatay. Ang nanay ko at ang bunso kong kapatid. Nagtatakaman sila at tinanong ako kung saan ako pupunta. Pero hindi ako sumagot nun. Nay, bunso, pena mo nang bahala sa asawa ka na ko ha. Bantay na sila mabuti. Matapos masabi ang gusto ko ay tumalikod na ako. Sinakyan ng motor ko. Dumiretso ako kina Jenny. Sakto naman na palis na ito papuntang trabaho. Ganon din si Kuya Melvin. Pinanong pa ako ng mga ito kung saan ako pupunta pero pabiro ang sagot ko nun. Mamumundok sa may boundary ng Occidental at Oriental. Natawa naman ang banawa at sumabot si Jen habang napatawa ng May, ayon sa mga kasamaan ko na napasanggon, madami daw aswan din ah. Tumawa na ako at sa nakakalaw kong nipi. Sumabot ako ng pabiro na, Naka, wala bang yun dyan? Hindi pa nang sabihin. Dahil sa sinabi ko ay napatawa na lamang din ang dalawa at sinabihan ako mag-iingat sa pupuntahan ko. Walang sabi-sabi ay niyakap ko si Den at sinabihan itong banpayan ang magin ako noon. Nagulat naman ito at tinulak ako. Latawan na lamang si Kuya Melvin at nagwika ng ito kasi nag-asawa ka kaagad. Dala ang kanilang mga motor ay sabay na umalis sa magkapatid. Nang ako na lamang ang natira noon ay dahan-dahan akong lumapit sa kubo ni AJ. Napansin ko naman na wala ang asawa ni AJ noon. Dahan-dahan kong biloksan ang tintuan. Nakita ko itong natutulog. Walang pagdadalawang isip na kinuha ko ang baril. Sa may bag ko. Pinuto ko kay AJ. Pinagbababaril ko ito nang makaiang ulip sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pagkatapos noon ay mabilisan akong umalis sa talamkora. Nakita ko ng asawa niya na papalapik pa lamang sa ubo milanan. At ng tatay ni Jen, gamit ang motor. Pumunta ako sa bundok, Sir Seth. Alam niyo kung saan? Sa lugar kung saan nahahapi ang Occidental at Oriental Mindoro. Nang makarating ako sa paalan ng bundok ay iniwan ko ang motor. Nagsimula akong umakyat. Ang nasa isip ko ay iiwasan ko lamang ang mga pulis o kaya mga sundalo. Na paminsan-minsan na umiikot doon o kaya ang mga rebelde. Nagtago ako noon. Tinakasan ko ang krimen na nagawa ko pero wala akong pinagsisiyan sa mga nagawa ko dahil sa mata ko, halimaw ang pinapekulan. Pero alam ko sa sarili ko sa mata ng batas, malaking pagkakasala ang nagawa ko. Habang binabagtas ko ang daan paakyat ay unti-unting tumulo ang mga luha ko. Naisip ko ang pamilya ko. Naisip ko ding si Lola kung
mailagak na ba ang labi nito sa bahay? Pero sa kabila ng mga iniisip ko ay kailangan kong magbadali para makatawid sa kabilang bako papuntang Oriental. Dahil pag nakatawid na ako nun, makakatakas na ako ng pinuyan. Yun ang iniisip ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad at sa kinamalas-malasan na nakasalubong ko ang isang kadalugar namin. Aldaran ako nitong nakilala. Kuya Noy, saan nung punta mo? Sumagot naman ako ng, ay boy, ikaw pala. May kakamustayinan yung pakilala kong tadabito. Absi sinungaling ko ron. Tumango naman ito at bago ako makakalikod. Sinabihan ako ni Boy ng, Kuya Noy, kung gagabihin ka dito, doon ka na matulog sa kakilala mo ah. Masyadong gilikada dito pag inabutan ka ng hating gabi. Hindi rebelde yung kinatatakutan dito. May mga lido o manabito na parang hindi mga tao. Sabay ni Pinito na may halong panantakot. Napatawa na lamang ako at sumagot ng, hindi totoo yan boy. Sabit na likod ko. Naglakad na ako ng mabilis nang marimig ko pa ang sigaw ni Boy na, bahala ka kuya. Binalaan na kita. Dumiretso na ako sa paglalakad. Kumatak ang katanghalian. Tunidil muna ako para magpahinga. Kumain muna panandalian at nang matapos ay pinagpatuloy ko na ang pag-akyat ko. At hindi ko na namalayang hapon na palanan. Pining ko, malapit na ako sa boundary. Nan bigla akong nakarimig ng usapan na tawanan. Naisip ko noon na kung hindi mga rebelde ang mga ito. Mga sundalo. Hadaran akong nagkubli sa mga puno at bahagyang sumilip. Doon ay nakita ko ang mangilan-nilang ubong na katayo. Nakita ko ang ilang mga kalalakihan at kababahian walang saplat. Medyo nakahinga ako ng maluwag bed, alam ko malamang yan ang nakikita ko mga tao. Nag-uusap sila ng lingwahe nila. Dahil padilim na din na naisip ko na baka pwede ako makiusap sa kanila na doon muna ako magpapahinga. At kinabukasan ko na ipagpapatuloy ang aking paglalakad. Pababa sa kabilang dako. Nalakmang lalabas na ako ay biglang nagsigawan ng mga ito. Doon ay nakita ko ang dalawang lalaki na may bitbit na isang taong wanamalay. Bitbit nila ito na parang lechon na nakatali pa sa kawayan. Ang mga sumunod na nakita ko ay kinabaliktad daw sikmura ko noon. Dahil pagkababa ng bitbit nilang tao, agaran nilang nilamtaan na parang napakasarap na putahe ang kinakain nila noon. Lapamura ako ng pabulong at inisip ko na nakarmada ako sa ginawa ko. Dahan-dahan akong umalis sa pwesto ko hanggang makalayo ako sa ibang ruta. Naganap ako ng ibang madadaanan para makatawid sa kabila. At tuluyan ng sakupin ng abiliman ng kalanipan ay doon na ako nakakarinig ng iba't ibang uri ng huni ng ano-anong hayop nan. Nakaramdam ako ng takot sa sarili ko. Hilamba ko ang baril at kinawakan ito ng mahigpit. Napadasal ako sa sarili ko na, kung mamamatay man ako kahit isa sa inyo, isasama kong mga demonyo kayo. Sambit ko sa isipan ko. Wala lang ano ay may nakita akong mga ilaw na nanggagaling sa paanan ng bundok pero ipinagsawalan bahala ko ito. Hindi ako pwedeng makita ng kahit sino dahil alam ko sa mga oras na yun. Alam na sa buong lugar at kalapit lugar namin ang nagawa kong krimen. Nagpatuloy ako sa paglayo sa lugar kung saan ko nakita ang isang grupo ng mga aswang. Nang walang ano-ano nakarinig na ako ng sunod-sunod na putukan ng baril. Nakaderpo naman ako at mabilis akong lumalo sa lugar. Lumagpas na ako sa boundary ng Occidental Mindoro. Pababa na ako ng Oriental. Nang may malakas na hangin
ang bigla na lamang dumaan sa may ununan ko. Sabay ng pagbagsak ng isang nakakatakot man nilalang sa harapan ko. Alam ko, aswang yon. Kahit nanginginig ay pinutok ko ang baril ko. Binaril ko ito pero mabilis itong nakakilos at nakailad. Tumakbo ako palayo at sumisigaw ng tulong. Baala na kako o may makarinig sa akin. Takbo lamang ako ng takbo pero sinusundan pa rin ako ng nilalang na yan. Bigla akong natalisod sa nakauslim ugat ng puno. At doon ko napagtanto na hindi lang isa ang humahabol sa akin. Kundi 4 na naglalakihan wala ulay itim na baboy. Mga nakakatakot man nila. Hindi agad ako makatayo. Nagdahan-dahan na mga baboy na lumapit sa akin nun. Kitang-kita ko ang mga mapupulang mga mata nila. Walang patid na pagtulo ng laway. Naghahaba ang matutulis na ngipin. Lan may marinig akong tahoy ng aso. Dahilan para ikalingon ng 4 na nilalara. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na barilin ng mga ito. At isa sa kanila ay napadapa sa lupa. Naagaran namang kinalingon ng patlupa. Wala na akong bala. Tatapusan ko na. Nasa isip ko na. Humingi ako sa itaas ng kapatawaran sa nagawa kong kasalanan. Patakbong lumapit sa akin ang 3 nilalama. Pinikit ko ang mga mata pero lumipas pa ang ilang sandali. Wala namang nangyari sa akin noon. At bilat na mga mata ko, meron akong nakitang isa pala. Hinahappy-happy ang bawat parte ng katawan ng 3 naglalaki ang baboy. Damit lamang ang mga kamay nito. Nang matapos ito sa ginagawa ay lumingon ito sa akin at nakita ko ang pagmumukha niya. Nahintakutan ako. Nanginig ang buong katawan. May haharin tulad ko ito sa isang taong lobo. Tumingin ito sa akin at nagsalita lang. Anong kinagawa mo sa lugar na to? Sa garalgan na boses. Kahit nanininig ako ay sumagot ako na tatawid lang ako sa Oriental. Nang may isang boses pa akong narinig at nagsabi ng baka rebelde yan. Gusto ko sanang lumingon pero hindi ko maalis ang tingin ko sa nilalang na nasa harapan ko. Adaran akong sumagot. Hindi po ako rebelde. Nang marinig ko lang naman ang tawon ng aso. Lumayo ng bahagya ang nilalang sa akin. Tumalikod. Doon ko nakita ang mga palapit na ilaw na nanggagaling sa flashlight. At ang asong ito ay pag-aari pala ng mga yan. O hindi ako nagkakamali ay sniff dog ang mga ito. Bago pa makalapit ang mga aso, agad huminto ang mga yon at tumigil sa puntahol. Doon ko nakita ang palapit na mga tao. Palapit kung lasaan kami. Nakita ko si Tatay, si Boy, si Jenny at ang iba pa nitong kasamahang pulis. Agaran tinutukan ng mga pulis ang nilalang na nasa harapan ko. Pinapaas ng mga pulis ang kamay niya pero nanapili itong nakatayo sa harapan ko. Nang magsalita ulit ang isang boses na nasa likuran ko nang Teka, ibaba niyo yung mga baril niyo. Lablabasan sa madidilim na parte ng pakawiyan ang manidan-nilan na tao na armado din ng mga baril. Tinanong naman ng mga pulis kung sino sila. Nagsalita ang isang nasa likod ng mga sundalo kami. Pinakita ang mga ID nila. Ibinaba ng mga pulis ang mga baril at sumaludo. Doon ko lang binapansin na normal na tao na ang nasa harapan ko. Agad akong nagpasalamat sa nilalang na tumulong sa akin at pinanong ko ang pangalan nito. Sumagot ito ng Lazarus.
Umalis na kayo dito. Dahil delikadong lugar na ito. Pahabol na wika pa nito. Tumalikod na at sinabihan ako nito bago umalis na nga. Swerte kang bata ka. Napadaan kami bang may hinahanap kami dito. Agad na umalis sa mga sundalo na pila may nahaboy na kumano. Agabi na kong nilapitan ng tatay ko. Miyakap. Napaluan na lamang ako at humingi ng kapatawaran. Ganun din kay Jen. May tapos yun na inuwi nila ako sa bahay at doon ko nakita ang nakaburol na labi ng Lola Agnes ko. Binigyan ako ng isang gabi ni Jen at ng mga kasama nitong pulis para makapaglamay sa labi ni Lola. Dito ko kinuwento sa mga kamag-anak ko ang mga nangyari sa akin. Simulad na araw, matapos ang almusal, niyakap ko ang asawa at anak ko at humingi ng kapatawaran. Ganun din sa mga magulang ko at sa pamilya ni Jen. Sa akin, halimaw ang pining ko kay AJ. Pero sa mata ng batas, kasalanan ang nagawa ko. At kung nababasa niyo kayo ng mensahe ko, malamang ay kasalukuyang nakakulong pa rin ako at pinagsisisihan ang nagawa kong kasalanan. Naway huwag niyong husdahan ang aking pagkatao. Mahilig na mahilig po ako sa mga horror stories. Sa katunayan ay noong nagtatrabaho ako at stay-in bilang isang driver sa isang pamilya sa Parañaque. At radyo lamang ang meron ako noon. Nakahiligan ko ng makinig ng Gabi ng Lagim bago matulog. Hanggang sa nagkaroon na nga ng Facebook, YouTube at kung ano-ano pa. Doon nagbabasa-basa rin ako at nakikinig sa mga narration. Galing ako sa pamilyang hindi iba ang aswang sa mga nararanasan namin, Sir Seth. Unahin ko nang ibahagi ang karanasan ni Lolo noon at ang bunso niyang kapatid na lalaki. Tawagin na lang natin si Lolo na Kaloy at ang kapatid niyang lalaki na bunso na si Martino. Nasa 20 anyos si Lolo noon. 14 naman itong kapatid niya. Dalawa lamang silang magkapatid at hindi na nasundan dahil nawala na lamang ang tatay nila noong kapanahunan ng Espanyol. Ayon sa kwento ni Lolo, na ibahagi umano ng mga kanuno-nunuan nila na bago manakop ang mga Espanyol o Kastila, wala pa daw talagang mga aswang. Kaya ang hinala nila noon, ang mga ito ang nagdala ng sumpa o mga panghawa sa bansa natin. Kasi nga 'di ba, halos sa kanila din nanggaling ang mga salitang Latin o yung mga tinatawag na buhay na salita, mapasa kaliwa man o kanan. Kaya naman mula noon hanggang matapos ang pananakop, lalo na noong kapanahunan ng Hapon, nagsirabasan at napakarami ng kumalat na ganitong nilalang. Kung naging usap-usapan nga noong mga taong 2010 ang tungkol sa barko na puno umano ng mga aswang, sa kapanahunan naman nila Lolo, halos nakasanayan na nila ang mga ganitong pangyayari. Yung mga bangka-bangka ng mga nilalang na nagsisilipatan ng mga lugar-lugar nila. Tapos ay gagawa ng isang komunidad o baryo o mas maigi ng tawaging pugad. Karamihan ng mga baryo o pugad na ito ay hindi rin nagtatagal. Kung hindi kasi sinusugod ng mga taong mayroong koneksyon sa mga nabibiktima nila, mismong mga sundalo, tulisan, o Hapon ang nasasagupa ng mga ito. Basta ang sinisigurado ni Lolo noon, hindi lahat ng labanan noong kapanahunan niya ay tao sa tao. Gawa ng si Lolo Kaloy na ang nagsilbing padre de pamilya noon. Siya nang naghahanap ng pagkakakitaan. Ang problema lamang nila umano noon ang kakainin sa araw-araw. Kaya naman kahit ang sahod na nakukuha ni Lolo ay mga pagkain o gulay lang, ayos na. Minsan pa nga ay binibinhi nila ito.
Nakapag-alaga din si Lolo ng mga manok noon. Ang nanay at kapatid niya ang bahala sa bahay. Bali si Martino ang samanukan at pagkain. Palabarkada din umano si Martino noon pero napakamasunurin nito. Kahit na kung saan-saan ito napapadpad, hindi ito umiinom o nakikipag-away. Pinalaki ito ni Lolo Kaloy na may respeto sa kanya at sa nanay nila. Isang araw, nagpaalam itong si Martino kay Lolo na gagala o mamamasyal kasama ang mga barkada na pinagkakatiwalaan din ni Lolo ng mga panahon na yon. Matapos makasigurado si Lolo na nagawa na ng kapatid niya ang gawain o parte niya sa bahay, pinayagan naman ito ni Lolo. Hinding-hindi pumapayag si Lolo noon na hindi lumalabas ang isa sa pamilya niya nang walang nakasabit na tanso sa katawan. Merong nakuha noon si Lolo sa isang mangangalakal. Tig-isa sila ng nanay at kapatid niya. Lagi itong ikinikwintas para kahit papano ay meron silang panangga sa kung sino o anumang may masamang balak sa kanila. Lalong-lalo na yung mga aswang, maamang kukulam o kung ano-ano pang mga laman lupa. Ang paalala pa ni Lolo noon sa kapatid niya, huwag nang magpagabi dahil siya ang nakatokang magsasaing. Gawa ng hahapunin din si Lolo ng araw na yon. So ay nga Sir Seth. Umuwi si Lolo, magdadapit hapon na. Meron itong daladalang sako ng palay. Nagtatyaga din kasing magpulot si Lolo ng butil ng palay noon dahil sa wala silang sakahan. Malayo pa umano siya sa bahay nila noon. Natanaw niya na nasa unahan niya lang din si Martino. Naglalakad pa uwi. Napailing si Lolo noon gawa ng dapat nakauwi na ito at magsaing. Pero halos kasabayan lang silang nakauwi. Hindi na niya ito sinubukan pang tawagin dahil maririnig siya ng iba pang kalapit bahay. At baka isipin nag-aaway pa sila. Nakita niya pang pumasok ito. Pero ramdam na ni Lolo noon na merong kakaiba sa kapatid niyang ito. Pagkapasok ni Lolo sa bahay nila, agad niyang hinanap si Martino. Naabutan niya umano itong nakahiga, Sir Seth. Nung tanungin ni Lolo kung ano ang nangyari sa kanya, kung may sakit ba o nakainom dahil sa ang usapan niya ay papayadan siyang gumala pero magsasaing siya. Para umanong lantang gulay ito na tumayo. Hindi ito sumagot kay Lolo. Tulala at malalim ang mata. Tuloy-tuloy itong naglakad papunta ng kusina. At nang makasalubong ito ni Lolo, parang nangangamoy maasim o hinog na prutas ito, Sir Seth. Kaya ang unang naisip ni Lolo noon, baka nakainom. Hindi din mahilig kumumpronta si Lolo noon. At dadating din naman ang araw na iinom at iinom din naman itong si Martino. Mabuti na at nakatikim ika nga. Ang plano pa ni Lolo noon, sa kanya na lamang ito pagsasabihan kapag nasa maayos ng pag-iisip. Pagkatapos makapagmano si Lolo sa nanay niya, lumabas ulit ito para mag-igib. Iisang igiban lang sila noon ng mga kabaryo nila. Iisang balon lang. May punuan ng tubig sila Lolo noon sa tabi lamang ng palikuran. Mga ilang balik pa si Lolo noon para mapuno ang imbakan na ito. At sa huling balik niya maghuhugas ito ng sarili bago sumalok ng huling dadalhin. Nakadalawang balik pa lamang umano si Lolo noon. Nang mapansin niyang lumabas itong isa sa mga kabarkada ni Martino. Kaya bago dumiretso doon sa balon, tinawag niya ito. Agad naman itong lumapit. Tinanong ito ni Lolo sa mahinahon na boses na kung nakainom daw ba sila sa pinuntahan. Pailing-iling naman ito, Sir Seth, dahil halos kaidaran lang ito ni Martino at takot itong uminom. Paniguradong bubugbugin umano siya ng tatay niya kapag ginawa niya yon. Kaya naman ang sunod na tinanong ni Lolo noon sa kanya,
kung may napansin ba silang kakaiba kay Martino noong pauwi na sila. At dito nalaman ni Lolo na hindi umano sumabay itong kapatid niya sa mga kabarkada. Ayon dito, si Martino, kasama ng isa pa nilang kaibigan nagpaiwan noong nagyaya ng umuwi ang mga ito. Sasadlit lamang daw sila na sasama sa mga bago nilang nakilala. Niyaya pa umano ang buong barkada pero si Martino at yung isa lang ang hindi tumanggi. Tinapos lamang ni Lolo ang pag-iigip niya noon. At magkatapos ay diretsa na itong kumanik sa loob ng bahay nila para tingnan itong kapatid niya. Naabutan niyang nakaiga na lamang ito. At ang nanay nila medyo nag-aalala. Hindi daw kasi ito sumasagot. At mukhang masama nga ang pakiramdam niya. Dito na ito kinausap ni Lolo. Tinanong niya kung ano ba ang nakain at nainom nito. Bakit nagkakaganon? Hindi ito sumagot. Nang hawakan ito ni Lolo sa leeg para tingnan kung nilalagnat, nanlalamig ito, Sir Seth. Si Martino. At yung pawis nito, napakalagkit umano. Dito na napaisip si Lolo at gawa nang wala naman silang matakbuhan na malapit na ospital. Tumuloy na lamang itong pumunta sa Manugluy sa baryo nila o sa manggagamot kung tawagin sa mga tagapakinig natin. Pagkapasok pa lamang daw ni Lolo sa bahay ng manggagamot na ito, sinabihan kaagad siya na lumapas. Ang akala pa nga niya ay sinungitan siya gawa ng gabi siya nang pumunta doon. Pero sumunod naman sa kanya itong matandang lalaki. Hinawakan nito ang kamay niya. Inamoy. Ang sabi pa nito, saan daw ba nagpupunta si Lolo noon? Bakit amoy nabubulok na saging ang kamay niya? Siyempre si Lolo medyo na-offend nung gawa ng kakahugas niya lang Kinuwento niya sa manggagamot na masama nga ang pakiramdam ni Martino. Ang manggagamot na ito ay may inayos lang sa loob ng bahay nila bago ito sumunod sa kanya. Noong nakapasok na sila sa bahay, Sir Seth, napaismid umano ang manggagamot na ito. Para bang may naaamoy siya na hindi naaamoy nila Lolo at ng nanay niya. At pagkakita niya kay Martino, Diyos mio umano ito. Sabi niya, wag daw gagalawin ang nakahiga. Tinanong niya si Lolo kung meron bang palatandaan si Martino sa katawan, kung may isinusuot o kung ano. Doon na naalala ni Lolo ang tansong kinikwintas nila kapag umaalis. Na sa panahong sinilip ni Lolo sa leeg ng nakahiga, wala na ito doon. Agad na inutusan ng manggagamot na magsukbit ng itak si Lolo at magdala ng kahit na anong damit na naggamit at hindi pa nalabhan ng kapatid niya. At nang tanungin ni Lolo kung bakit at kung saan sila pupunta, nagulat siya sa narinig. Yang nakahiga ka, Loy, hindi yan ang kapatid mo. Pero wag niyo munang gagalawin. Hanggang nahahawakan yan, lalo yang nabubulok. At lalong mapapasa panganib ang kapatid mo. Halika na. Hindi ko na matandaan ang pangalan ng maggagamot na ito, Sir Seth. Pero ayon kay Lolo, may grupo umano ito. Hindi mga sundalo pero ang sama nila. Isa sa mga lumaban noong panahon ng dayuhan. Mula umano sa kanuno-nunuan niya sa panahon ng Kastila hanggang noong kapanahunan niya ng Hapon. Bilang lamang sila bago magkawatak-watak. Pero ni isa sa kanila, wala umanong nasawi. Yung iba, pinagpatuloy yung paglaban. Yun yung mga hindi na nakapag-asawa o nagkapamilya. Pero itong katulad ng matanda na noon nagkaapo na. Paggamot-gamot at hilot na lamang umano ang ginagawa.
Ayon pa kay Lolo, siya din ang rason kung bakit walang kung anong nilalang ang nakakapunta o nakakalapit sa mismong komunidad nila. Napakinggan ko po yung isa sa unang kwento nyo na matang pusa. Yung maliwanag ang paningin sa gabi. Ganitong-ganito din umano ang matandang ito. Maliwanag ang paningin niya kahit napakadilim na ng paligid. Kaya nga noong naglalakad umano silang walang kailaw-ilaw noon. Halos madapa-dapa na si Lolo sa kakasunod. Pero itong matanda, dire-diretso lang. Hindi din kasi pumayag ang matanda na magdala ng gasera o ilawan si Lolo noon. Sa anong dahilan, hindi niya nabanggit. Hanggang sa nadako sila sa isang lugar na pamilyar naman umano kay Lolo ang daan. Nasa kakahuyan ito. Pero noong makapasok pa sila sa pinakaliblib na parte, hindi niya inasahan na may liwanag ng apoy sa di kalayuan. Imbes na dumiretso doon, lumiko umano sila at maya-maya pa ay huminto. Doon sila napadpad sa isang hilera na taniman ng mga saging noon. Ito ang naaamoy ko kanina sa kamay mo. Mga pabulok na saging. Naka naman. Sabi ng manggagamot na ito. Pagkatapos noon, sir, sinabihan siya ng matanda na umupo sa isang gilid ng sagingan. Huwag siyang tatayo. Kahit na anong marinig niya. Lalong-lalo nang huwag siyang mag-inay habang wala ang matandang yon. Hinawakan umano ng matanda ang tansong kwintas ni Lolo. Meron itong binulong doon. Saka ito naglakad papunta sa direksyon kung saan nakita ni Lolo na merong liwanag ng apoy. Bit-bit nito ang hinubaran ni Martino noon. Noong malayo na sa kanya ang matanda, halos matay daw si Lolo sa nararamdaman niyang takot. Gawa ng kung ano-anong tunog ng hayop na daw ang naririnig niya noon. May kung anong ibon. Uwak. Tapos ang malala. May mga yabag at nagbubulungan pa siyang naririnig. Pero hindi niya nakikita. Nakasandal na lamang siya noon sa may sagingan. Pawis na pawis. Kahit na mahangin naman noong gabing yon. Halos kalahating oras na nandun si Lolo. Wala umano siyang bukang bibig noon, kundi yung mga salitang dasal na alam niya. Hanggang sa unti-unting nagkalasan ang pabalik-balik na tunog ng mga hayop, yabag at pulungan. Para bang may iniiwasan ng mga ito. At ilang minuto lamang ang nakalipas noon. Nakita niyang nakabalik na ang matanda. Pailing-iling ang matandang ito na sinabi kay Lolo na wala siyang naabutang kahit na sino o ano doon sa tumpok ng apoy na yon. Lumabas na sila ni Lolo noon sa may gubat. Kahit takot, may halong pag-aalala ito sa kapatid niya. Baka kung ano na ang nangyari doon. Hanggang sa ito na, Sir Seth. Habang binabaybay na nila Lolo ang labas ng kakahuyan, meron silang mga nakasalubong na mga tao. Kung tama siya ng bilang noon, nasa 3. May bitbit itong isang putol na puno ng saging. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga ito sa kalima ng gabi. Pero isa lang ang sinisigurado ni Lolo noon. Bagong mukha ang mga ito. Hindi niya pa nakikita kahit saang karatig baryo siya napunta. Akmang iiwas pa umano ang mga ito sa kabilang kalsada. Pero itong matandang manggagamot, lumipat din sa kabila. Talagang sinalubong ang mga ito. Unang binati sila ng manggagamot, Sir Seth. Ang tanong ng manggagamot sa kanila, kung saan sila galing at saan sila papunta. Gawa ng 10 oras na ng gabi. Ang sagot ng mga ito sa matanda, galing lamang sila sa kabilang barangay.
Kumuha umano ng putol ng sading para pagtusukan ng kung ano. Meron kasi sana umanong handaan. Tapos ito na. Wala pa namang sinabi yung mga ito kung saan sila nakatira noon. Pero diretsahan silang sinabihan ng manggagamot na ito na, "Oh, bakit sa kabilang barangay pa kayo napunta? Di ba maraming sagingan malapit sa inyo?" Hindi umano uminik ang mga ito. At sa liwanag ng buwan, kitang-kita ni Lolo na biglang nagsiyukuan ang mga ito na hindi makatingin sa matanda. "Ganito na lang mga iho. May nakita ba kayong bata? Tato si Alice na namasyala. Gusto na sana naming malaman. Hinahanap kasi ng kapatid niya eh." Sabay turo umano kay Lolo. Mihimbi umano nagbabo ang tingin ng mga ito. Nakayuko pa rin. Hanggang sa walang ano-ano. Bigla na lamang merong humawak sa balikat ni Lolo Sir Seth. Pinapik umano siya. Halos mapatas si Lolo noon nung lumingon ito sa gilid niya at napipang buod sa tatlong kausap na matandang ito. Meron pang isa na hindi man lamang namalayan ni Lolo kung saan galing. Mala-anino umano ang kulay nito Sir Seth pero anyo at hugis tao pa rin. Naparin mo naman ang manggagamot at nang makita ang katabi ni Lolo, ang sabi niya, "Kaya ipapiki mo yan iyo. Wala sang mapapala." Hindi kayo padabi ko, diba? Mga bago nang kayo na gumagawa ng pugad sa gitna ng kakawyan. Kung gusto nyo kaming kabaryo, huwag kayo mong biktima ng kabaryo nyo. Hindi umano makaganaw si Lolo sa takot noon. Habang palimonlingon ang manggagamot sa apat na katao ito. Sablip na tumahimik ang paligid. Hanggang sa magsalita itong tumapik kay Lolo sa boses na gumagaragal. Nakala mo, punong-puno ng plema o bibig at lalamunan. Hawak siya ng kapitan sa kabiyang barangay. O saan namin siya nakilala. Inimbitaan lang naman namin para kumain pero sinundo ng mga tanod. Matapos sabihin niya ng nilalaw, nagpasalamat umano ang manggagamot dito. Sabay hapak kay Lolo at nabiyakad na uyat sa direksyon ng barangay kung saan niya pumunta ang kapatid nito. Ang sabi pa ng matanda kay Lolo noon, "Huwag nang lumingon. Walang man-aano sa kanila. May bisa pa ang tansong kwintas na binulungan niya. Basta wag lamang niyilingon at baka matakot ito sa makipa." Naabutan niya nila sa bahay mismo ng kapitan si Marfino Sir Seth. Kinala ito at inaapoy ng gagnak noon. Namakipa ni Marfino ang kuya niya. Saka ito umiyak. Ang unang tinanong ng manggagamot sa kanya, kung meron daw ba itong ininom o nakain na galing sa mga taong yon. Wala naman daw. So basically, ayon din sa manggagamot, latampong laman ito. Yung tampo kasi parang hipnotismo yan Sir Seth. Yung gagawa na niya sa pamamagitan ng pagtapik o pagbulo. Ayon nga sa kapitan, batadan na umano silang nagmamatsyag sa mga bagong mukha na nire-report din ng mga anapik barangay. Mga dumadayo kapag may handaan, piyesta, kainan o kasiyahan. Bukas kasi ang mga tao sa kung sino-sinong bisipa noon, sir. Hindi kailang imbitado ka o kamag-anak. Basta pumunta ka lang at makisalo, lalo na sa probinsya. Mayroon na doon nakakita dito kay Martino, kasama ng isa pa nitong kaibigan na miyaya ng mga bagong mukha na ito. Ang manala, merong kasamang babaeng dalaga na napakaganda, na ayon sa kanila parakit sa mga kalanapian. Hindi sila sigurado kung kulto o rebelde na nag-recruit ng mga ito.
Pero hindi lamang si Marfino at ang isa pa niyang kaibigan ang unang nagkada nito. Marami-rami na rin. At ang iba pala, hindi man nahanap pa. Mabuti na lamang umano at nakatanok sila. Lasundan. At bago pa man nakapasok sa kakahuyan, naharang na nila ang mga ito at kinuha ang mga bata. Dahil sa hindi pa makapagsalita ng maayos si Marfino Nolay, pinadpabuting doon muna ito sa bahay ng kapitan hanggang sa may kumuha sa kanya na siguradong kakilala nito. Pero habang papalubog na lang ang araw noon, Sir Seth, may mga napapansin pa rin yung mga tao sa barangay na yon. Naaali-aligid malapit sa bahay ng kapitan na ito na para bang latmaman-man o nababaka sa faling makuha nito si Marfino. Marahil ito ang mga nakasalubong nila Lolo noon. Gaya man ginawa kay Lolo. Hinipan at dinasalan lamang ng manggadamon ang suot nitong tanso wintas. Ang bata naman na isa pa sa nakasama ni Marfino, sinama na nila. Ang matanda na umano ang maghapid noon sa bahay ng mga magulang niya at siya na ang bahala magpaliwanag. Malamang ay hinahanap na rin ito. Pagkarating nila sa bahay ni Sir Seth, sinanubol kaagad sila ng takot na takot nilang nanay. Himatak niya ang dalawa papasok at tinuro ang higaan kung saan nakahiga ang impostor na Marfinong nakaharap nila Lolo kanina. At sa maniwala man kayo o sa hindi, isang putol na saging yon, yung pabulok at patuyunan na puno. At kung ano ang naaamoy ng manggagamot na menlalansam saging, ay yun na bin ang umaalingasaw sa bahay nila noon. Maspi sila, naaamoy na. Madagdadad pa din umano ang higaan, at yung kumot punong-puno na ng wantya. Maging dahilan ito para hindi sila matulog doon sa mismong bahay nila nung gabing yon. Nakiusap sila sa kapitbahay at pinagbigyan naman sila. Noong sumunod na araw, sabi ng manggagamot sa kanila, wala naman daw kaso yun. Laban na lang ng perla at silent bin. Yung saging kasilayan, Sir Seth, ihinlam ang dapat na magiging kapalit ni Marfino. Ang sakaling lagtagumpay silang coding at biktimahin ang tunay na kapatid nito. Unfi-unfi umalumabra kasakit at mamamatay itong impostor na Marfino. Nagawa si sabing na may reply. At kapag namatay nga ito sa paningin nila, aakalain nila Lolo na namatay ito sa natural na paraan. At hindi sila magkakaidiya na hindi ito ang tunay niyang kapatid. Para hindi man nila hanapin pa ang totoong Marfino na pwedeng nahawaan na ng pagiging aswang o naging ulam na nang wala ito. Makalipas lamang ilang araw noon, Sir Seth, nakarinig sila ng mga barilan sa gubat. At dito, nabalitaan nila na sinugod ng mga sundalo ang uta ng mga ito. At ang putukan ay dahil sa nimlaban umano ang mga iyon. Kaya gaya ng paulit-ulit na sinasabi ni Lolo, hindi lahat ng gyera o labanan noon ay sa pamamagitan ng sundalo at rebelde. May pagkakataon din na ang dahilan ng putukan at tapayan ay para maliwasan ang pamumugat ng mga aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan Chen, 35 taong gulang. Single at kasalukuyang nagtatrabaho po dito sa may Hong Kong. Gaya ng ibang mga sender nyo, nakatira din po ako sa parte ng isla ng Kanay. Bale, sa liblib po kami na baryo kung saan napapalibutan ng 4 na bundok. Sa madaling salita, nasa gitna ang bahay namin noon. Pero kakaunti lamang po ang nakatira. Tapos ay sa mga gilid-gilid ng bundok ay doon po nagtutumpukan yung mga kabahayan doon. Siguro kung susumahin, hindi aabot sa 100 katao ang nakatira dito sa baryo na ito.
At yung bahay namin o yung tirahan namin ay yung isa sa pinakamalayo doon sa kumpul-kumpul na mga kabayan. Yung eskwelahan pa nga namin noon ay hanggang elementary lamang, tapos noong mga panahon pa na yon, 3 lamang ang guro na nagtuturo dito. Dahil sa sobrang layo talaga namin sa Kabiasnan. Dito sa mismong lugar namin ay merong bantog na aswang. Mula pa noong kapanahunan ng angka ng mga magulang ko, ay doon na po talaga sila nakatira sa lugar namin. Hindi pa ako pinapanganak, bantog na ang lahi nila. Itago na lamang natin ang mag-asawa na ito sa pangalang Mauro at Ising. Itong si Mauro, kapag araw o umaga, lalo na kapag tirik ang araw ay para bang nagdibingi-bingihan. Parang hindi makadinig, lalo na kapag ang kausap nito ay mga matatanda o di kaya ay mga kaedaran niya. Pero wag ka, kung mga bata na ang kausap niya, sobrang talas ng pandinig. Para bang nagkukunaring may diferensya lamang sa pandinig noon. Noong mga kapanahunan na mangyari ito, ayon sa mga magulang ko ay mahigit nasa 100 taong gulang nga itong si Mauro. Pero tuwid na tuwid pa itong naglalakad na nagagawa pang magpaikot-ikot sa baryo namin. May mga anak itong mag-asawang Mauro at Ising. 2 lalaki at 6 na babae noon. Yung panganay, yung lalaki ay merong asawa. At balita sa lugar namin noon na itong panganay at ang asawa niya ay nahawaan na rin umano sa pagiging aswang nila. Kumbaga, sila yung pinakabantog noon. Hindi lamang namin alam kung pati ba ang 7 nakababatang kapatid na panganay na ito ay nahawaan din noon. Yung iba kasing kaanak ng mga ito ay naging kaklase pa namin at ng mga kaanak namin. Meron pa akong naging kaklase noon na galing sa angkan nila na palaging inaasar ng isa sa mga kaklase namin na, ayun niya, aswang nga daw. At yung batang nang aasar na ito ay biglaan na lamang nagkaroon ng isang misteryosong sakit na hindi magawan ng lunas na kahit na sinong doktor o manggagamot sa amin. At sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang itong namatay. Kaya itong mga magulang namin noon ay palagi kaming pinapaalalahanan na kung maaari ay iwasan namin itong mga kaanak na ito. Galangin at huwag na huwag aasarin. Naganap ang pinakakwentong ibabahagi ko sa inyo. Bata-bata pa ako. Pangatlo ako sa magkakapatid noon. Lalaki ang panganay, ang kasunod naman ay babae. Nang mga panahon na ito, yung ate ko, yung pangalawa, ay dumating galing sa Maynila. Doon po kasi sila nagtatrabaho ni kuya noon. Pero si ate lamang ang umuwi noong mga panahon na yun para magbakasyon. Ang ate ko, Sir Seth, kahit papano ay merong kagandahan, maputi. Kahit na sinong kagabaryo kapag makikita siya ay sabi nga nila maitsura. Paano ba naman napakakinis ng balat niya? Idagdag mo pa na medyo makulot at mahaba ang mga buhok nito. Habang nagbabakasyon si ate noon ay gumagala-gala ito sa baryo namin. Isang araw, pumunta kami ni ate sa baryo para bumili ng gaas para sa ilawan namin. Pagka-uwi namin noon, patawid na kami sa may bandang sapa. Papunta sa bahay namin na medyo may talayuan sa ibang mga bahay na magkakatabi. Nakasalubong namin itong anak nila Mauro at Ising. Kasama ang mga kapatid niya ng babae noon. Binati nitong panganay na lalaki si ate na, "Oy, nakauwi ka na palaging." Baliging po yung palayaw ni ate noon. Hindi agad nakasagot si ate. Napatulala pa siya. Bagkus at nagulat pa ito. Saka ito nagsalita na, ayun nga ay nakaraang araw pa nga siya nakauwi sa amin. Walang ano-ano. Nagsabi itong anak ni Mauro na habang tumatagal umano, ay gumaganda itong si ate. Ayos lang naman yun, diba? Wala namang kaso yung papuring yon. Yung nga lang, para bang nadulas itong dila ng lalaki at pagkatapos niyang sabihing gumaganda ang ate ko, ay naidugtong nito bigla na, "Tsaka masarap ka din." Nagulat kami noon. Yung pagkakasabi pa niya ay hindi yung tipong pangmanyak na pagkakasabi.
para itong kinakausap ang pagkain niya. Ultimong si ate noon sa takot ay dali-dali niya akong hinatak para umiwas at dumiretso na kami pauwi noon. Wala namang pagdadalawang isip na sinabi ito ni ate sa mga magulang namin. At malakas ang kutob ni tatay noon na mukhang kursunada nitong anak ni Mauro ang ate ko. Bilang aswang Hindi ito pinagsawalang kibo ni tatay noon. Dahil nung gabi din na yon ay maaga pa lamang naghapunan na kami at bago pa man tuluyang kumagat ang dilim, ay nagsaboy na si tatay ng asin sa paligid ng bahay noon at naglagay ng mga bawang sa may bintana. Maliit lang naman kasi ang bahay namin. 2 kwarto sa may papag at pagkababa mo sa papag ay merong maliit na espasyong kainan at kusina na lutuan, kasama na rin ang hugasan ng plato noon. Maaga na rin kaming nahiga noon. Yun nga lang, mga bandang 9:00 ng gabi, nang bigla na lamang sumigaw si tatay. Agad kaming lumabas doon at tiningnan siya. Nagrereklamo si tatay noon na masakit umano ang ulo niya, na sa tingin namin noon ang dahilan ay ang nabubulok niyang ipin. Para bang gumapang na yung sakit. Kahit piliting pigilan ni tatay noon ang pakiramdam ay hindi siya makatulog at nagsisisigaw noon. Para umano siyang nababaliw sa sakit noon. Nakitang-kita din naman namin. Dito, nakalimutan namin lahat ng pag-iingat dahil syempre nagpanik na kami. Inutusan kami ni nanay na pumunta sa baryo para bumili ng gamot noon. Ayoko saan noon pero nang makita kong itong si ate ay kalmado lang at iniisip ang kalagayan ni tatay ay hindi na din ako nagpaiwan. Bitbit ang gasera sa bote ng tanduay ay tinahak na namin ang daan noon. May kalapit bahay naman kami noon na kapatid ni tatay pero nung gabi na yun ay wala sila sa bahay. Nasa lamay sa baryo, nagsusugal. Sa sapa pa lamang kami banda noon. Naririnig na namin yung huni ng wakwak. Parang wala lang yung kay ate. Hindi ko nga alam kung naririnig niya ba o hindi yun Nagmadali kaming makalagpas sa sapa noon. Ang daan papunta sa bilihan ay aakit kami ng konti sa may bundok. Madadaan kami sa mga puno ng kawayan at sa dulo ay meron ng talsada na simentado at doon na mga kabahayang mabibilhan. Habang tinatahak namin ang daan ay andun lamang ang tunog na tila ba sinusundan kami sa daan namin papunta sa taas. Nakarating kami ng maayos sa Tiangge sa baryo. Tapos nung nakaapak kami doon sa simentadong daan ay nawala na lamang din yung tiktik. Gawa nga ng may lamay doon banda ay bukas pa ang tindahan doon. Nakita pa namin si Tito at ang pinsan ko na lalaki noon. Matapos makabili ng gamot, gusto pa sana namin silang hintaying umuwi pero mukhang matatagalan pa. Gawa ng talo pa si Tito noon. Kumbaga gustong makabawi. Kaya dali-dali na lamang kaming umuwi ulit. Nakalabas lang kami sa simentadong kalsada. Nang ayan na naman. Kung kailan malayo na kami sa kabayan, ay tumunog na naman ang tik-tik o wakwak noon. Saktong pagbaba namin sa may bandang kawayanan. Meron kaming narinig na pagaspas at merong parte ng hilera ng kawayan na lumagitnit bago nawala ang pagaspas na yon. Ako, sa batang edad noon ay kabadong-kabado na. Ewan ko ba kay ate kung paano niya napanatiling kalmado ang sarili noon. Binubunungan ko na noon si Api na naririnig mo ba yun, pe? Parang may malaking ibon na sumusunod sa atin kanina pa. Parang dumapo sa kalayal. Sabi ko, bubalik na tayo. Sabi naman ni Ape, wala daw siyang nakikita at naririnig noon. Hinetak niya ako at ang sabi niya, bilisan na umano namin dahil baka maubos ang pinggan namin. Dawa na yung si Katay na si Sir Sek na pag magkakasakip, nagbabasad bang gamit yon. Nasa kalagitnaan na kami ng kawayanan. Nang wala ano-ano. Sa mismong harapan namin ay bigla na lamang merong lumagapak. Para bang ko ano malaking prutas na nahulog sa gitna mismo. Lakaharang sa mismong dadaanan namin noon. Pero ilang segundo lamang ang gumagsak ito ay bigla na lamang gumalaw ang inaakala kung anong babela. Bumangon ito. At sa maniwala man tayo o sa hindi. Nung tumayo ito, 4 ang mga paaya.
Maningintab na ipim ang buong katawan at nagbabaga ang mga mata. Napasigaw ako noon kay Api tapos sabi ko, tama ako, aswang nga. Ingalan Sir Sep, am nakapagtataka noon. Itong si Api na siyang may hawak na desera, para bang walang nakikipa ng mga oras na yon. Hinatak pa niya ako at sinabing ako na lamang daw ang mauna dahil sa kung ano-ano ang pinagsasabi ko. Hindi maalis ang titig ko sa nilala. Na pagkabangon ay dahan-dahan itong pumasok sa parte kung saan mayayabong ang mga damo. Anla sa isip ko na nako, baka sa likod kami apatihin ito. Bagay na hindi ako nagkakamali noon. Hindi naman kasi kami pwedeng yumiko noon. Wala kaming ibang daan na pwedeng lisan. Dahil, kumbaga, hinawan talaga yung daan na yon para daanan ng tao, paakyat at pababa ng bundok. Kaya naman roong andun na kami sa kahalay ng mga damo kung saan siya pumasok, ay bigla na lamang itong tumalon. Itong nilalang na nagtatago noon sa may damuhan, sa mismong pinakalikuran ni ate. Pero pagkababsak na naman ito sa lupa ay hindi na ito aso, kundi isang taong napakapayat. Ipim ang buong katawan at maninimpab. Halos hindi ako makagalaw at iyak ako ng iyak noon. Sumigaw ako habang binuhat ng milalang na ito bigla si Api ng pabaliktad na siyang naging dahilan para bitawan niya ang sulo noon. Kaya nabasag po yun. Kumalat ang gaas at kumalat na rin ang apoy papunta sa maraming kugon na siyang naging dahilan kung bakit lumagablab ng biglaan ang apoy sa may daan. Hindi ko inalis ang pinin ko kay ate habang buhat ito ng nilalaw ng patiwarik. Humihingi ito ng tulo. Ako na hindi ko magawang makagalaw sa kinatatayuan ay sidaw na lamang ang laibalik ko sa kanya doon. Sinubukan kumapit ni Api sa mga damuhan na madadaalang gawa na habang binubuhat ng nilalang si Api ay hindi rin ito makakbang ng maayos na para bang bigat na bigapi ko sa Api ko. Hanggang simula na akong makabalaw at kahit nanininig ay daan-daan na kong sumunod sa kinaroroonan nila. Sa direksyon kung saan bimala ito ng nilalang noon. Sa parting masukay. Naabutan ko ang nilalang na nagpupumilip ding humakbang. Sinubukan kong hatakin si Ape. Gusto kong kagating yung kamay ng nilalang na nakakapit sa Ape ko pero napakabulas at napakabaho noon. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko parang naamoy ko pa rin at nasusuka ako dahil doon. Dahil sa tuyong mga damo at tugon noon, gawa ng pag-inik noon ay lalo namang kumalat ang apoy sa may damuhan. Na siya bang parang naging blessings in disguise dahil nakaagaw po yun ng pansin ng mga taga-baryo. At may amaya pa, isang putok ng baril ang narinig ko. Sabi kanayuan ay nakita kong marami ng tao ang tumatakbo palapit sa amin. Laparantang nila lang nabububuhat kay Api noon. Labitawan niya si Ape. Bita na siya lumiksi, tumalon, papasok sa masukay na daan. Sinubukan pa yung habuli ng putok ng baril pero mukhang hindi pinamaan. Dito namin napagtanto na ang putok ng baril ay galing sa tiyuhin namin na isa sa mga rumisponde at kinutuban sa nangyaring sunog. Gawa ng kami lang naman talaga ang taong pabalik noon sa babang parte ng bundok sa Sapa. Layos na palenta da baryo doon na napansin ang biglang pagkalap-kalapoy at ang siliping niya at larinig niya yung sigaw namin ni Ape at nang humingi ng tulong at mahulihan ng tipo namin sa akto ang nilalang na buwat-buwat si Ape ay hindi ito nagdalawang isip na ikasang baril niya. Nawalan ng malay si Api noong mga panahon na yon. Binuwat siya ng mga kanalakihan at ako naman ay inalalayan ng pinsan ko na kasama ni Tito sa lamay. Hinapit kami pa uwi. Pagdating sa amin ay agad kami dinala ni Patay sa mandadamot. Hindi pa rin nagigising si Api noon. Yung mga kabaryo naming rumisponde ay sinamahan kami hanggang makarating sa bahay ng albularyo na ito. Hinipan kami ng manggagamot sa ulo, tapos ay meron itong inuusalidasal at dito na nagising si Ate. Ayon sa manggagamot, yung nilalang, meron umanong pakay kay Api noon.
Disla ito ang kunin. Mabuti na lamang at merong barya sa bulsa si Api noon na siyang rason kung bakit hirap na hirap ang nilalang sa pagbuhat sa kanya. Pero kung wala, manamang sa malamang, sa isang piece of mata maaakay niya si Aki Panayo. Dadad pa ng manggagamot, wala naman bing ibang gagawa noon kundi ang nakatila na sa lugar namin Planong-lano na yung palanay na anak ni Mang Mauro. Dalip na garit si Papay noon pero binalaan siya ng albularyo na huwag gagawa ka agad-agad ng hakbang men hindi nag-iisip. At ang mas nararapat na lamang na gawin doon ay sa lalong madaling panahon ay pabalikin na muna si Ate sa Maynila para makaiwas. Tuwa ng malaki ang pagnanais ng nilalang na mapasa kanya si Ate noon. Bibigyan ng proteksyon ng albularyo si Ate. 3 araw siyang takot at iyak man iyak noon. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. May kung anong tinuturo ito sa babawan namin noon. Yung tito ko at ang pinsan kong lalaki, halos nagpupulat na kasigurado lamang na ligtas ang kapatid ko. At makalipas ng 1 linggo, pinabalik na si Ate sa Maynila. Magandang umaga po sa inyo, Sir Seth. Avid listener niyo po ako. Bali, isa po akong freelancer, graphic artist na work from home. Habang nagtatrabaho ako ay lagi kong pinapakinggan ang mga kwento niyo. Pero mas paborito kong pakinggan yung tungkol sa mga aswang. At baka kaya mas interesado ako dito. Dahil sa mading ako ay nakaranas na rin na makainkwentro ng mga gantong klaseng nilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Tonton. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang mga karanasan namin at karanasan din ni Papa sa aswang. Dito sa amin sa Camarines Sur. Hindi ko nasasabihin kung saan ang mismong lugar pero parte po ito ng Rinconada area. Bali simulan natin sa kwento ni Papa. Base ito sa kung paano niya ibahagi sa amin yung tungkol sa aswang na nakita niya habang ipinagbubuntis ni Mama, ang aking dapat ay 2 kapatid noon. Maliit pa lamang din ako ng mga panahon na ito. Siguro mag-1 taong gulang pa lamang. Bali nakakina kami noon sa mother side. Pumunta si Papa sa kanilang bahay para humiram ng perang pambili ng gatas sa nanay ko. Bali kasi ang tawag namin sa lola namin sa father side noon. Hirap din kasi kami sa panahon na yun at panimisda lamang ang pinag-oonan namin ng ikinabubuhay namin. Bali nang makahiram na siya ay umuwi na rin kadad siya. Dabi na noon, siguro mga bandang 10:00. May kalayuan biman distansya mula sa bahay ng aking ama at sa bahay na pinutulian namin sa aking ina noon. Upang mas mapadali ay dumaan siya sa may riles ng tren kung nag-shortcut ito para mas madali siyang makabalik sa amin. Mga panahon na yon, kaunti o halos wala pang nakatayo mga bahay sa gilid ng riles. Hindi kagaya ngayon na napakarami na. Habang naglalakad si Papa sa may riles, may naaninag siyang isang matangkad na tao noon. As in napakalaking tao ito. At nagbabaga ang mga mata niya. Buhaghag ang buhok na kulot na parang afro at para ipong lumulutang sa ere habang naglalakad noon. Medyo maliwanag daw kasi noon ang buwan at may poste din ng ilaw sa hindi kalayuan. Pasalubong silang naglalakad at naaaninag ni Papa na parang ang hindi ito naglalakad pero gumagalaw kasi wala siyang makitang paanoan. Nakapantalon daw ito na yung parang maluwag kaya hindi rin maaninag ni Papa ang mga paa nito. Dire-diretso itong nilalang na ito na halos mabangga niya si Papa noon. Parang wala siyang pakialam sa makakasalubong niya. Kaya't ang ginawa ni Papa, siya na lamang ang lumihis dito o siya na ang nag-adjust para makadaan ang nilalang na yon. Ipinagsawalang bahala na lamang ito ni Papa noon. Hindi na kasi ito bago sa kanya. At noong kabataan o kabinataan niya ay may mga karanasan din siya tungkol sa mga ganitong nilalang.
Nagtatrabaho kasi siya noon sa Mindanao sa isang minahan. At marami daw siya talagang karanasan tungkol sa mga aswang, sa mga elemento at kung ano-ano pa sa lugar na yon. Subali ayun nga, nagbigay daan na si Papa, lumihis, para sa nilalang na ito. Nang makalagpas itong lalaking ito, mga ilang segundo ay nilingon ito ni Papa. Laking gulat niya noon dahil wala na ang nilalang na iyon. Na kung tutusin ay siguro mga nasa 3 o 2 metro pa lamang ang agwat nila. Kaya imposible naman na lumiko ito dahil sa parte na yun ay walang mga bahay o nakatira doon. Hindi na lamang ito pinansin ni Papa at tuloy-tuloy na lamang siya sa paglalakad hanggang sa makauwi sa amin. Buti na lang din, hindi siya inatake o kung anong ginawang hindi maganda. Lumipas ang ilang buwan at malapit na rin noong mga anak si Mama. Kabuwanan na niya. Gabi nang mangyari ito. Tulog na ako, si Mama at si Papa. Nagising noon si Papa dahil sa sobrang init na nararanasan at nararamdaman niya. Laking gulat ni Papa. Nang pagtilat niya ng mga mata niya ay may nakita siyang nakatayo sa taas ng coco lumber. Yung parang pa-triangle na brace sa mga bubong. Ang bahay kasi namin noong mga panahon na yun ay kubo. May pa ang bubungan namin samantalang tarapal lamang ang aming dingding. Bukas at wala daw kami noong pinto sa may bandang kusina. Kaya siguro, malayang nakapasok ang nilalang na ito. Nakita ito ni Papa at napukaan niya na siya yung lalaki na nakasalubong ni Papa sa may riles ng tren. Dahil malaki at nagbabaga ang mga mata nito at buhaghag na kulot ang mga buhok niya. Ang kaibahan nga lang daw noong mga panahon na yun ay mahaba ang dila nito. Pilit umanong gumagalaw si Papa para gisingin si Mama pero hindi siya makagalaw. Ni makapagsalita wala. Para bang paralisado siya noong mga panahon na yun at tanging mata niya na lamang ang gumagalaw o nag-function noon. Hanggang sa bigla na lamang umanong dumilim ang paningin niya at nakatulog na ulit siya. Kinaumagahan, nagising si Papa at chinek si Mama noon. Nakita niya si Mama na naghahanda na ng almusal at baon ni Papa para sa pangingisda. Inisip na lamang ni Papa na baka panaginip lamang ang nangyari kagabi dahil ayos na ayos naman si Mama. Lumipas ang ilang araw o sa tingin ko ay linggo noon. Nakaramdam na si Mama ng parang manganganak na siya noon. Tumawag si Papa ng hilot o kumadrona para sa panganganak ni Mama. Laking gulat nila nang makitang patay na ang sanggol na isinilang ni Mama. Siyempre malungkot ang mga magulang ko noon. Para malaman kung bakit namatay ang sanggol na ito, ay tinawag nila Lola ang lola ko sa mother's side, ang kanyang kaibigan na may anak na midwife. Bale, hindi ito ang tinawag nila Papa kaagad sa panganganak ni Mama kasi tapos nga kami sa pera noon. At syempre, mas mahal po ang bayad kung midwife ang magpapanak. Tinawag ito ni Lola para malaman kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng sanggol dahil sabi ni Mama, kompleto naman ang mga iniinom niyang gamot para sa pagbubuntis at ni minsan ay hindi siya dinugo noon. Tiningnan ng midwife ang sanggol na kapatid ko at nakita nitong basag ang bungo niya at may parte umano na hindi nabuo sa ulo nito. Doon na naalala ni Papa ang nilalang na nakita niya noon habang tulog sila Mama. Doon niya napagtanto na baka hindi panaginip ang lahat ng yon. May mga pinaliwanag din ng midwife tungkol sa kung ano ang dahilan kung bakit ganun ang nangyari sa sanggol, na syempre sakop ng mga paliwanag na medikal. Bali hindi na inopen up ni Papa yung tungkol sa nakita niya at hindi ko na alam kung ano ang naging dahilan niya noon. Dumako naman tayo sa karanasan namin ni Papa, maging ni Mama. Elementarya na ako noon, mga grade 5 o grade 6 siguro. Bale, 4 na kaming magkakapatid sa panahong ito. Gabi na noon at mayroong okasyon noon sa paaralan namin ng gabing yon. At hindi ko na maalala kung ano. Siguro Miss K o amateur singing contest ata yon. Tinapos naming magkakaibigan ang panonood sa pa-contest na yon pero sa totoo lang ay hindi naman talaga kami nanood kundi naglalaro lamang ng habula-bulan. Natapos ang contest na yon.
Mga bandang 12:00 na madaling araw. Parang mag-aalaunan na rin ata kaya't umuwi na rin ako pagkatapos nito. Nabutan ko si mama na nag-aanlaw pa ng mga rinabahan niya sa may gripo. Hindi kalayuan sa bahay namin. May gripo din kami noon, Sir Seth, yung di bomba. Kaya lang yung tubig na lumalabas ay may mga buhanging kasama noon. Sa panahon na yon, nang makita ko si mama na nag-aanlaw pa ay tinulungan ko siya. Ako na ang nagbomba ng tubig noon. Napakatahimik ng gabing yon at tanging tunog na lamang ng tubig habang nag-aanlaw si mama at tunog ng gripo na binobomba ko yung naririnig namin noong mga oras na yon. Maya-maya pa, pinuntahan kami ni Papa at dali-dali niya kaming pinapasok sa bahay. Naiwan pa nga namin yung mga inaamlawan namin noon. Sumunod na lamang kami ni Mama kasi parang galit si Papa na pinapapasok kami noon. Hindi pong pinagmamadali kami. Pagpasok namin sa bahay, agad sinabi ni Papa na meron siyang nakitang nilalang sa may kapitbahay namin. Hindi kalayuan. Tapat lamang ito ng bahay namin noon. May bigla daw kasing humuni na butbot. Bale, butbot kasi ang tawag sa amin ng ibon na ito, Sir Seth, na mas alam nyo sa tawag na kwago. Sinasabi kasi sa lugar namin na kapag may humuni daw na butbot o kwago, habang gabi o hating gabi, meron daw aswang sa paligid. So bali ayun na nga. Sa tapat ng bahay namin ay merong doong matanda na bedridden, na kaya't sa tingin ni Papa ay iyon ang inaaswal. May nakita daw kasi si Papa na parang naadapang nilalang sa may dabuhan. At kalbo daw ito na medyo palat. At inawasaglip lang daw ay nag-anong baboy ito. At dumiretso sa silong ng kapitbahay namin at naghuo ay umano ito doon. Ipinakita ito sa akin ni Papa at pinasilip ako sa may bansiwang ng bintana namin noon. Dahil takot ako, sinilik ko ito kasi sa isip ko na para kinabukasan ay meron akong maikwento sa mga kaibigan ko. At syempre, experience na rin ang mga kakita na raswang, di ba? Nang sumilip ako sa may siwang ng bintana, nakita ko nga ang baboy na sinasabi ni Papa. Olay pinika. Malaki pero payat. Tapos yung balat niya, parang maihahalin tulad mo sa asong galisin. Yung wala mang balahibo, at yung parang may mga natuyong lupa ng katawan dahil sa dalis. Nagrukay nga ito at parang may inaamoy kasi tumitingala ito sa may paas. Dagukay ito sa may silong sa labas ng alapit bahay namin noon. Napatigil ito ng biglang may dumaan na lalaki na siguro ay mangingisda o magbabantay ng fish cages noon at hindi ito nakita ng lalaki. Kumbaga, binaalan lang niya at hindi napansin ang malaki ngunit payat na baboy na yun. Ang nakapagtataka ay para bang ilang metro lamang talaga ang pagitan nila pero hindi nga talaga napansin. Matapos makadaan ng lalaki, nawala na binong baboy na nag-uoy noon sa silong ng bahay. Pagkatapos noon, dali-dali na namin kinuha ni Papa ang mga inaanlawan naming damit. Plano pala sanang ipagpatuloy ni Mama ang paganaw at isasampay pa raw ito sa labas pero sabi ni Papa, wag na. Hintayin na lamang na sumikat ang araw. Ang susunod na kwento ko naman ay tungkol naman sa nasaksiyan naming magkakaibigan sa nilalang Vinato. Bale, nangyari ito mga ilang araw. Manitag-usap-usap ko ng magkakaibigan doon na maaga kaming gigising, mga 3:00 na madaling araw. Dawa ng yung kilala naming mangingisda o may fish cage ay mag-harvest sa gabing yon. Bale, ang ginagawa namin, Sir Seth, ay habang nagkikilo ng isda ay kumuhupit kami o kumukuha ng isda para ibenta at magkakaroon kami ng pera. Wisboy ang ganitong gawain dahil minsan pag nakita ka ng may-ari na kumukupit, ahampasin ka rin ng sagwan at bubuhusan ka rin tubig na galing sa lawa na may kasamang putik noon. Meranasan ko na rin ang mahampas noon ng sagwan sa kamay pero daplis na yon. So bali yun na. Napagplanuhan naming magkaibigan na mangumuha ulit ng isda. Bali ang niping taste namin noon ay sa maribaba malapit sa Lidawa. Mayroon kasi doon parang karinbiryang parang kubo. Kasi may nabribend pa doon ng pagkain na pang-alamusar. At doon din kumakain ng mga mangisda.
at bunibili ng kanilang pang-ulam habang nangingisda noon. Nagkita-kita na kami noong magkakaibigan. 4 lamang kami noon. Habang naghihintay kami ng mga mangingisdang dabaong ay tumambay muna kami noon sa may kubo. Meron din kami noong dalawalang lighter na may flashlight para panilaw din namin. Maya-maya pa, may napansing itong kasama namin. May tao umano doon sa tapat ng bahay nung ang sinabi ko noon na bedridden. Yung nakitaan namin ng baboy. Yung taong ito, nakaupo ito na parang dumudumi. Kinagtawanan pa namin ito dahil baka nga dumudumi siya ng mga oras na yon. Pabiru-biru pa kami na kunwari ay sinasabihan namin siya na bawal ang ginagawa niya habang nagtatawanan kami noon. Pero syempre, hindi nga maririnig. Tapos ay, yun, nadarikikan lamang kami. Mga ilang minuto pang nakalipas noon ay lakipan namin itong tumayo. Sabi namin mukhang tapos na siya. Success na. Napansin namin na payap ito. Kung alam nyo o yung mga nanood ng Lord of the Rings, yung Gollum, yung payap na nadahanap lang singsin yun. Then malapit na malapit yung pangangatawan at itsura niya. Lablakad ito palapit doon sa bahay ng matandang bedridden. Tinakalimak dito ang bingbing ng bahay. Bale, plywood po kasi yung bingbing ng bahay nila noon. Laywid pa namin handon doon ang tunublan kiskis nito sa plywood at nakakanyuloy pa na dayon. Maya-maya pa, bigla itong dumapa at tumalon ng napakataas mula sa baba hanggang sa bubungan ng bahay. Para itong palaka kung tumalon noon. Nung makita namin ito, agad kaning nagtakbuhan pabalik sa kanya-kanya namin bahay. Yung isa kong kaibigan ay dumiretso sa bahay nila habang kaming tatlo ay sabay ng isa kong kaibigan. Lasyong pinsan ko rin. Magkakatapak lamang ang mga bahay namin noon. Hindi ko na naisipan pang pumasok sa bahay namin noon. Dahil noong mga panahon na yon meron na kaming pintuan. Tapos kailangan upang buksan ang pinto nito na may nakapulupot na kadenang mahaba kaya baka matadalan pa ako sa pag-alis noon. Bali ako ang naunang pumasok sa bahay ng pinsan ko na ito. Nakita kong tunog na tulog ang mga tao doon. At talagang paang-paka kami kung bakit hindi man lamang sila nabising. Dahil sa takbuhan namin, napakainay naming tumakbo noon. Malakas ang tunog, lalo na't nakatsinelas kami. Dadbag mo pa yung inay namin noon habang pinag-uusapan, yung nakita naming nilalang na yon. Nakapasok na kami noon sa bahay ng pinsan ko. Mahigit ating oras kami nakatambay noon sa bahay nila, hanggang sa mapagbisisyon na namin na umuwi na sa aming mga bahay. Bali, 2 kaming uuwi noon. Ako sa tapat lamang ang bahay habang yung isa kong kaibigan ay 3 o 4 na kabayan pa ang pagitan bago makauwi sa kanila. Binuksan ko ng pinto ng bahay ng pinsan ko. Pagkabukas ko, pagkalabas ko ay hinintay ko muna yung isa ko pang kaibigan na makalabas habang hinahanap ang kapares ng tsinelas ko. Laking gulat namin noon. Dahil saktong pagtalabas naming 2 at pagtingala ako sa bubong ng mismo bahay namin. May nakita kaming nakasilip na kung ano doon. Malinaw na kamay at ulo ang nakita namin habang nagbabaga ang mga mata nito na parabang nagre-reflect yung ilaw sa labas ng bahay. At wala bing itong buhok-loin. Dali-dali kaming bumalik sa loob ng bahay ng pinsan namin at sinabi namin na may kung anong nilalang sa may bubungan. Napansin ko ni isa ay wala pa rin tala doon nagigising sa pamilya ng pinsan ko. Bali habang nasa loob kami, sinilip namin sa bahay sa may bintana para ituro namin sa pinsan ko ang nilalang na ito pero wala na ito. Hindi na namin siya maaninag sa may bubungan. Napagpasya na namang namin na nakitulog na muna sa kanila. Pero halos hindi naman kami noon nakatulog kasi pinag-uusapan pa rin namin ang nakita namin nilalang na yon. Sabi pa nga namin dapat daw kinunan namin ng digicam, pinicture at 3D para may ebidensya kami. Syempre, malay ba namin na makakakita kami ng ganun, di ba?
Bali noong maliwanag na ay bumalik na kami sa bari namin noon. Sinabi din kina mama at papa. Siyempre, pinadalitan lamang ako nila. Dahil nga gumising pa ako ng madaling araw para manguha ng isda sa mga nag-harvest noon. Yung mga karanasan na ito, di man din ka talagang masasabi naming engkwentro pero totoo ang mga nangyaring ganito, Sir Seth. Marami pa akong pwedeng may kwento sa inyo na related naman sa multo. Lalo na nang nakita namin noon na naglalakad na punik-punit ang damit at merong kadenang may biyog na bakan sa paa. Basta, marami pa akong karanasan sa mga ganito dahil gayang anang tawag sa amin. Sarabyadan. Tabdayan ni Papa. Yung sarabyadan po ay yung mga taong wabanahibo o mabarbon. Ewan ko, sabi kasi ng matatanda sa amin, kapag ganun ka raw ay talagang makakakita ka ng mga banitang nilalang para bang meron tang third eye. O di kaya napiting ta ng mga ganito. Bale sa susunod ko na lamang po ito ay kikwento. Maraming salamat. Shoutout na lamang din sa mga kaibigan ko na nakasama ko ng gabi niyon. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,